Kaagad pagkatapos noon, tinanong niya kung may maipapangako siya sa kanya. Bahagyang ngumiti si Juan, nagtatanong kung ano ang gusto niya, na nakatingin sa kanya ng may galit. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad at isang nagmamakaawa na kilos. Ngumiti at hiniling sa kanya na turuan siya ng sword techniques. Hinawakan ni Juan ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay, naalala na naisip niya na ang misyon na ito ay makakatulong sa kanya na makasama si Jianxin at makapagpahinga ng 3 araw. Ngumiti siya at saka ibinaling ang atensyon kay Jianxin, na masigasig na tumingin sa kanya, nagtatanong kung ano ang tingin niya sa kanyang proposal. Lalong kinabahan si Juan at naitanong sa sarili kung bakit parang nabaliw na siya ngayon. Ipinikit niya ang isang mata, nag-concentrate at sa wakas ay sinabi niya na maaari na siyang turuan. Pero gusto niyang sabihin na may isang hadlang. Ngunit nang nahulaan niya kung ano ang maaari niyang sabihin, hiniling ni Jianxin na huwag mag-alala at nangako na itikom niya ang kanyang bibig. Habang patuloy sila sa kanilang paglalakbay, tumawa siya at iminungkahi na bumalik sila ng mabilis. At si Juan sa isip na humarap sa pinuno, ay nagtanong kung bakit naging ganito ang lahat. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang harapin ang lahat ng ito. At ilang sandali pa, umuwi na sila at pumasok sa main hall. Nakangiting binati ni Jianxin ang pinuno, ang mga elder at masters. Naka-cross arms si Juan na nakatayo sa likuran niya, umiwas ng tingin sa kanila at mahinang ngumiti, at lahat ng naruroon sa kwarto ay biglang napalingon kay Jianxin na nagsasabing maganda ang kanyang ginawa. Ang isa sa mga lalaking humakbang ay naglahad ng kanyang kamay patungo sa kanya at nagpasalamat sa kanyang pagsusumikap, na nagtatanong kung siya ay nasugatan. Ngunit bago siya makasagot, binati ni Juan ng punong elder at masters na medyo nag-aatubili. Napatingin sa kanya ang lahat na may kaunting panghahamak, at seryosong sinabi ng lalaking nagsalita kanina ang pangalan ni Juan, nagtatanong kung totoo bang hindi siya nagdulot ng gulo para kay Jianxin sa misyon. Nagbabala siya na siya ay mamamatay kapag siya ay nasaktan, habang pinuprotektahan siya at ipinahayag ang kanyang pag-asa na siya, bilang isang tunay na disipolo, ay nagsisikap na matuto hanggat maaari mula kay Qin. Pinagpawisan siya nang marinig ang mga pananakot na ito, ngunit si Juan ay nanatiling tahimik lamang at may bahagyang pagngisi, sa isip ay napapansin sa disgusto na silang dalawa ay magkaharap, dahil kung hindi dahil sa kanya, wala na silang pinakamahusay na alagad. Biglang, tumayo si Shan mula sa kanyang upuan, inutusan silang tumigil at sumigaw na kung hindi pa na-activate ni Juan ang anting-anting sa oras, natalo na sana nila ang Elder of the Demon Clan, si Juan, na nagpapakita ng pagsang-ayon na kilos, lumingon kay Jin upang magpasya, na hindi walang kabuluhan ang ibinigay niya sa kanila ng labis tsaa. Ang iba pang mga master sa bulwagan ay tumingin kay Yin ng may pagtataka, at itinuro ng isa sa kanila na si Juan ang nagbigay ng anting-anting sa kanyang guro at pinaandar niya ito. Sang-ayon dito, nahulaan nilang lahat na ang guro na nagbigay kay Juan ng anting-anting ay ang tunay na bayani. Napatingin sila kay Guyo na nakatayo di kalayuan kay Shan, kalmadong pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Sinabi niya na natural lang na ibinigay niya ang anting-anting sa kanyang disipolo para protektahan siya. Ngumiti ang isa sa mga master at inamin na hindi niya akalain na napakaganda ng Yun skills, at itinuro ng kanyang partner na nakatayo sa tabi niya na totoo nga, dahil nasira niya ang isang Demon Class Elder na may lamang anting-anting, hindi ito tinutulan ni Yun, bagkus ay hinawakan lamang ang kanyang baba ng may pag-iisip habang malinaw niyang naaalala na ang anting-anting na ibinigay niya kay Juan ay halos nasa itaas ng unang antas ng Purple Palace. Ngunit ayon sa mga alingaw-ngaw, si Shan, ang elder ng Demon Clan, ay nasa 5th level, nakatingin kay Juan na may concentrated na tingin. Iniisip niya kung nagkamali ba siya ng anting-anting. Napansin at ginamit ni Juan ang atensyon. Nakangiting tumingin sa malayo, ngunit biglang tumayo si Shan, naakit ang atensyon ng lahat, ipinaliwanag na nagtipon sila dito para sa isang dahilan lamang, ipinagtapat niya na natatakot siya na ang kanilang mundo ay malapit nang humarap sa isang krisis. At hiniling kay Jianxin na sabihin sa lahat, ano ang nangyari pagkatapos niyang makilala ang iba pa sa Demon Clan, dahil ang impormasyong ito ay lubhang mahalaga sa clan at sa buong alliance. Si Jianxin ay sinabing gagawin niya ang lahat, at makalipas ang ilang oras, si Juan ay naglalakad palabas ng pangunahing bulwagan, masaya na sa wakas ay natapos na. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kaligayahan, nakangiti at natatawa sa kanyang sarili,
ipinabulalas na siya ay magiging malaya mula bukas. Napagpasyahan niya na kailangan niyang planuhin ng mabuti ang kanyang katapusan ng linggo, ngunit biglang, pawis na pawis sa galit, habang si Janshin, na tumatakbo palapit sa kanya ay masayang nakakaakit ng kanyang pansin, tinitingnan siya ng may galit. Napangiti siya, bulalas na dapat niyang turuan siya gaya ng napagkasunduan nila. Si Juan, na nagmulat ng kanyang mga mata, ay tumingin sa kanya ng may pagtataka, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga palad sa kanyang harapan, sinabi na siya ay may mga plano para sa mga darating na araw, kaya't iminungkahi na sila ay mag-aral mamaya. Umiwas siya ng tingin, at si Janshin, na tumitingin sa kanya na may lalong-lalong kasiyahan, ay bumulalas na hindi na siya makapaghintay, dahil maaari siyang matuto mula sa isang makapangyarihang tao tulad ni Juan. Napapikit siya, napabuntong hininga, napansin na pareho silang pagod, at sinabi na kailangan niyang magpahinga bago niya simulan ang pagtuturo sa kanya. Natigilan si Janshin sa pag-iisip tungkol sa mga salitang ito at pagkatapos ay iyon ang kanyang pag-arte, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata at malungkot, ibinaba ang kanyang ulo sa utang, na napansin na si Juan ay nagsumamo buong gabi at siya ay lumaban at napansin na hindi siya nagrereklamo. Tinanong niya kung bakit siya nagrereklamo. Sa pagkakataong iyon, nagalit si Juan nang marinig ito at magmura. Ipinaalala niya sa kanya na gumawa siya ng isang malaking kontribusyon sa tagumpay. Si Janshin, na napagtanto na ang pamamaraang ito ay hindi gumagana, tumigil sa pag-iyak at sa kanyang mga mata ay nanlaki, hinawakan si Juan sa mga damit, nagbabanta, na sumisigaw na kung hindi siya nito tutulungan, sasabihin niya sa lahat ang tungkol sa kanilang relasyon. Nabigla siya nang marinig ito, at nagsimulang tumingin sa paligid ng maingat, sinumpa, na nagpapaalala sa kanila na sila ay nasa pangunahing pasukan. Sa pagtingin kay Janshin, ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngumiti, pinagpapawisan dahil sa tensyon, at inutusan siyang huwag magsalita ng walang kaparehon. Tinanong kung anong uri ng relasyon si Janshin, na nakapikit, patuloy na pinipiga ang kanyang mga damit sa kanyang mga palad at sumigaw na hindi niya sinabi, pangangalaga. At pagkatapos, sa pagpuna na siya mismo ay umiiwas, tinawag niya itong manloloko. Sa huli, pumayag si Juan, at natigilan siya sa gulat. Nanlaki ang mga mata niya at tumingin sa kanya na bahagyang nanginginig sa santukan. Sinabihan siyang lumapit sa kanya ngayong gabi at nangakong tuturuan niya siya ng leksyon. Sinundot niya ang kanyang noo gamit ang kanyang daliri at sinabing iiwan siya nito mag-isa pagkatapos nito, at pinagdikit ni Janshin ang kanyang mga palad at tumingin sa kanya ng may galit, sumasang-ayon dito. Napabuntong hininga si Juan at pinaalalahanan siya na dapat niyang itago ang sikreto, dahil kapag may makakita sa kanyang pagdating, sila ay tadterin ng mincemeat o binibiti ng mga baliw nilang kapatid. Ipinikit ni Janshin ang kanyang mga mata at ipinaliwanag na walang magiging problema doon, at nabanggit na malapit na silang magkita. Maya-maya pa, ng gabi na, si Juan ay nakaupo sa labas, hawak ang isang libro sa kanyang mga kamay, at si Janshin ay tumakbo palapit sa kanya, na umaakit sa kanyang atensyon. Si Juan, nang mapansin na lumapit ito sa kanya, ay seryosong sinabi na siya ay dumating. At naguguluhan siyang nagtanong kung bakit siya seryoso. Nahihiya siyang napaisip kung dahil ba ito sa kanya. Inakala niya na baka nagdulot siya ng maraming problema kay Juan. At pansamantala, ibinalita niya na may natutunan lang siyang mahalagang bagay. Si Janshin, nakatingin sa kanya at tinanong kung ano ang natutunan niya. Sinabi ni Juan na ang bagong karagdagan kay Sister Sia ay lalabas kinabukasan, at mahigpit na hinawakan ang kopya sa kanyang mga kamay. Naalala niyang narinig niya ang isang pag-uusap sa pagitan ng ilang mga tao na sinisisi ang Demon Clan para sa lahat, na binanggit na dahil sa kanila na kailangan nilang maglakbay hanggang sa Janshin, may natakot na kailangan nilang tumayo buong gabi para sa bagong karagdagan. At si Juan, na nalalaman ang lahat ng ito, sa isip ay napabulalas na siya ay labis na nasasabik. Pinaikit niya ngayon ang kanyang mga mata at sinabing ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang umalis bukas papuntang Janshin, kaya isa lang ang aralin. Pumayag pa rin si Janshin dito at masiglang tumingin sa kanya. At si Juan, na iniunat ang kanyang palad, ay natuwa tungkol dito, at sinabi sa kanya na manood. Sa kasong iyon, hiniling niya sa kanya na atakihin siya ng buong lakas. At nilagay ni Janshin ang kamay niya sa labi niya at sinabing kapag sinubukan niya ng husto, baka masira ang bahay niya.
Ngunit ngumiti si Juan at iniabot ang kanyang kamay sa kanya, pinakinang ito ng magical energy, at pinayuhan siyang huwag mag-alala, na napansin na wala siyang sapat na lakas para dito. Nagsimulang magpalabas si Janshin ng magical energy, at kinuha ang sword. Sa wakas ay pumayag siya, babalak kay Juan na mag-ingat. Sa pagkakaroon ng sapat na magical energy, na-activate niya ang heavenly height at mabilis na itinaas ang kanyang sword sa hangin. At mula rito, nagsimulang kumalat ang mga stream ng makapangyarihang magical energy sa iba't ibang direksyon. Ang pag-atake na ito ay medyo malaki, at kumalat ng mataas sa hangin. At sinabi ni Juan na ito ay mabuti, at iniunat ang kanyang palad pasulong. Inihanda ang kanyang sariling magical energy upang ipakita ang pag-atake ni Janshin. Nang dumampi ang sabog ng magical energy sa kanyang mga daliri, lahat ng magical energy na iyon ay biglang sumabog, nawala, at si Janshin ay nanginig, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at nanlamig, habang pinapanood ang kanyang magical attack na gumuho at nawawala ang hugis nito, lumipad sa hangin, unti-unting nawawala. Itinaas niya ang kanyang ulo, bahagyang ibinuko niya ang kanyang bibig, nakatingin sa agos ng enerhiya at pagkamangha at si Juan, na napapalibutan pa rin ng mga bolts ng kanyang salamangka, ay tumingin sa kanya at mahinang ngumiti. Nakatayo si Janshin na gulat pa, nanlalaki ang mga mata at bahagyang nakabuka ang bibig at tuluyang napaluhod, nawalan na daw siya ni Juan. Seryoso siyang tiningnan. Ngunit sa lalong madaling panahon ay ngumiti siya ng mahina at mas mahinang sinabi na ang mundong ito ay malayo sa perpekto, tulad ng kanyang teknik. Ipinaliwanag niya na may nakita lang siyang kapintasan dito at sinira ito gamit ang espiritual na kapangyarihan. Pinakinggan siya ni Janshin at idinagdag niya na hanggat patuloy niyang ginagawa ang kanyang mga pagkukulang, walang limitasyon sa kanyang skill. Si Janshin ay patuloy na tumingin sa kanya ng maingat, nakikinig sa kanyang bawat salita. At siya ay ngumiti ng kaunti pa ng malalim at ipinahayag na kung magagawa niya ito, kung gayon ay walang magiging hadlang para sa kanya. Itinikom ni Janshin ang kanyang panga at inisip kung paano siya nasali sa clan mahigit 20 taon na ang nakalilipas, at sa bahagyang pagpapahinga. Napagtanto din niya na kahit na nagsanay siya araw-araw, kahit na siya ay naging pinakamahusay na disipulo, hindi man lang siya naglakas loob na mag-isip tungkol sa ganyang bagay. Sa huli, pagkatapos ng ilang oras na lumipas sa katahimikan, sinabihan siya ni Juan na tumingin sa kanya at biglang sinipa ang lupa, na naging dahilan upang matamba si Janshin, dahil hindi niya inaasahan ang ganito. Ginawa ni Juan ang isa sa mga slab na inilatag, sa lupa ay tumaas sa hangin at tumingin dito ng nakangiti, pagkatapos itinikom ang kanyang mga labi bago bumagsak ang tipak sa lupa. Ilang beses niyang iwinagayway ang kamay para suntukin ang mga kinakailangang karakter dito. Pagkatapos nito, iniabot niya ang kanyang palad patungo sa slab ng bato at hiniling kay Tianxing na tingnan ang mga markang iniwan ng sword sa bato, dahil makakatulong ito sa kanya na itaas ang kanyang level. Pagkatapos noon, inihagis ni Juan ang tablet kay Janshin at nagulat siya, iniunat niya ang kanyang mga kamay paarap upang saluhin ito. Nanlaki ang mata niya at bahagyang nanginig. Nakatingin sa salitang espada at eskriba sa bato. Samantala, si Juan, nakangiti at commandant sa kanya, ay humiling sa kanya na alalahanin na walang ibang makakakita nito. Pumayag naman si Janshin Haley dito at niyakap ang stone tablet sa dibdib niya. Pagkatapos ay ginamit niya ang magic para umangat sa ere, ngunit bago siya lumipad ng sapat na malayo, pumikit siya at ngumiti, nagpasalamat kay Juan sa payo nito at sa dating siya ay babalik sa pagsasanay. Pinanood lang siya ni Juan, iniisip kung nagsasanay siya buong gabi. Napabuntong hininga siya habang inilagay ang kamay sa buhok nito, napansin na matigas ang ulo nito, kaya hiniling niya sa kanya na mag-ingat.